Hello, good morning. Welcome to new video. Continuation lang nung ating discussion about the laws of motion, three laws of motion. Kakambit lang ito nung ating nakaraang discussion. So, nung nakaraan, ang diniscuss ko ay ah, kung paano i-apply yung tatlong laws of motion ni Isaac Newton. So, kapag the first law yung ginamit natin, so yung net force doon ay zero. Okay? Net force or the external force ay zero kapag in equilibrium yung ating system. So, kailan nagiging equilibrium? Kapag static or stable or at rest yung ating body. And kailan pa? Kapag constant yung velocity, kapag in motion naman, constant yung velocity, zero yung acceleration. Okay? So, paano naman kapag yung net force ay may value? So, mag-accelerate siya. So, papasok dun tayo sa second law of motion. So, yung application nun. So, magkakaroon na tayo ng value ng acceleration. And sa second law, naka-state doon na yung net force is the product of the mass of the object or the body multiplied by the acceleration, constant acceleration. Okay? And the last law, the third law is the law of action and reaction. So kapag may nag-act ng force, yung isang body ay magre-react ng equal and opposite direction na force din. Okay? So, yung mga example ko doon ay halos lahat ay mga frictionless. Ano po? So, yung friction, ibig sabihin ng friction, yun yung pagkikiskisan or interaction ng dalawang bagay. Okay? So, halimbawa na nga, yan frictional force. So, yung pag-aaralan natin, yung frictional force. Ano ba yung frictional force? Halimbawa niyan, ay yung halimbawa, paglapatin natin yung ating dalawang palad, so dalawang body na yon. So pagkikiskisin natin, so di ba umiinit siya. So meaning, merong forces na nagaganap doon. Okay? So kapag naman neglected yung friction or walang friction, so wala kang mararamdaman kundi madulas lang. Okay? So frictional forces, so makikita natin yan in real life. So halimbawa sa ating mga sasakyan, so hindi naman tatakbo yan kung walang friction between the tire and the concrete. Yung mismong floor, yung mismong daan or kalsada ay may friction with respect to the tire. Kapag nag-interact yung tire at saka yung kalsada ay may friction doon. Hindi tatakbo yon nang walang friction. So yun yung kahalagahan ng friction. So ano pang kahalagahan nito? Halimbawa ay sa makina naman. So yung mga gear ng ating makina ay merong friction doon kapag walang lubricant or yung langis. Kaya nga yung mga driver diyan laging nagche-change oil. So may certain time or certain period of time para magpalit ng langis. So para maiwasan yung pagkikiskisan sobra nung mga gear dun sa loob, which is the frictional forces. So yun yung friction. So ano pang magandang halimbawa niyan? So yung mga nag-i-slide, yung mga bata na naglalaro, yung sa slide natin. So may friction doon. Kung walang friction doon ay dire-diretso lang sobra, hindi na kailangan nung bigat or pagtulak nung ibang bata para mag-slide yung isang bata. So yun yung frictional forces so in real day. So paano naman kapag pag-uusapan natin ay sa ating profesyon. So paano natin i-apply ito? So ano ba yung dalawang frictional force na dapat nating malaman at na alamin kung paano kino-compute, ano bang kahalagahan nun, saan ba ginagamit ito, mga yon. So ano ba yung dalawa? So yung dalawa so paliwanag ko muna ano ba yung frictional force. Isang example, halimbawa, diyan may block diyan. May block tapos may floor. So para magkaroon ng interaction, so sabi ko, yung friction ay dapat may interaction ng dalawang bagay. So yung block and yung floor. Yung floor mismo. So sabi ko last time,
Yung frictional force ay sukatan nung gaspang or kinis noong interaction dito between the block, the surface of the block, and the surface of the floor. So paggaspang nitong floor ay paglakas ng friction na pwedeng ibigay dito sa block na ito. So kung itutulak natin yan, halimbawa sobrang gaspang nito, kung itutulak natin papunta dito, medyo kailangan mo ng malaking puwersa para umusod siya. Kung medyo maliit yung force na ibibigay mo, hindi kayanin yung gaspang ng interaction dito, ay hindi yan gagalaw. So maliban na lang kung dadagdagan mo yung puwersang ibibigay mo na mahihigitan yung lakas ng kapit ng dalawang surface. So yan. So kung imamagnify natin yan, so yan kung imamagnify natin yung part na yan, meron diyang gaspang kung tawagin nga. So friction, frictional area yan. So kung imamagnify natin yan, so mas mahirap itulak or pagalawin yung isang bagay na sobrang gaspang nito. Okay? Pero pag kinis niyan ay pagliit ng friction. Kaya nga meron tayong inineglect na friction sa problem. Sabi, neglect na friction. Okay. So wala na yung frictional force doon. So mas madali. So paano naman pagka i-consider yun? So pag-aralan natin mamaya. So ano ba yung dalawang frictional force na dapat nating malaman? Kasi may friction dyan kapag nakatigil and may friction yan kapag gumagalaw na. So ano ba yung dalawang yun? Ito siya. So kinetic and static friction. What is the difference between kinetic and static friction? So from the word static, so dapat at rest or hindi nagalaw yung body. So para ma-produce yung static friction. And the other frictional force is the kinetic friction, which is the friction kapag gumagalaw. Okay? So static friction, ito siya, yung formula niya is equal or less than to mu sub s, yung ganyan, mu kung basahin yan, mu sub s. Yung subscript na s, yan yung static. Okay? Ay coefficient yan, yung mu na yan. Yung mu na yan ay coefficient of static friction kung basahin yan. Coefficient of static friction multiply by the normal force is equal to frictional force. So yung static frictional force, yan, magnitude of the static frictional force, ito yon, and less than or equal to mu sub s times n. So yun yung formula ng ating static friction. And yung kinetic friction natin, yan yung friction kung saan gumagalaw na, tumatakbo na, sobrang lakas na ng puwersa. So naitulak na, the body starts to move and continue at a constant velocity. So kaya nagkaroon ng mu ng kinetic friction force. So tandaan, ito yung friction kapag static or hindi gumagalaw yung ating body, and ito naman yung frictional force kapag gumagalaw na yung ating body, tense in motion. So paano ipaliwanag pa ng mas malalim yan? So yung static friction, nag-apply ka, halimbawa tayo, may isang block dyan, nag-apply ka ng force, hinila mo, pero hindi gumalaw. So ang tendency nung ilalim na to is mapuwersa, pero hindi siya gagalaw. Kasi nga hindi sapat yung puwersa para mapagalaw mo to. Okay? So hindi sapat yung puwersa para mapagalaw mo yung block. So magkakaroon ng reaction dito. So mapopuwersa yung ilalim. And mag-generate siya ng frictional force, which is F sub S. Why F sub S? Static friction force siya kasi hindi siya gumagalaw pa. So kapag gumalaw na yan, papasok na tayo dun sa kinetic frictional force. Okay?
So ano ba yung frictional force na yan pa? Papaliwanag ko lang din. So contact force yan, isa yan sa contact force. So dalawa ang contact force natin, frictional force and the normal force. Okay, kasi yung normal force na yan ay due to the floor. Kasi kung wala yung floor, lalaglag yung ating block. So yung floor ay nagpo-provide ng normal force. Okay? Which is perpendicular always to the plane. Okay? And take note na yung frictional force is always perpendicular to the normal force. Tandaan yan. Kung papunta dito, yung frictional force, laging perpendicular yung dalawang yan. Yung frictional force and normal force. Tandaan, okay? So, static friction. So, again, yung static friction, yan yung frictional force na ma-generate dun sa ilalim nung surface nung block and nung floor kapag hinigit mo. Okay? Pero, hindi siya gagalaw. Pero kung wala kang in-apply na load diyan, wala kang in-apply na load, tanggal yan, walang mapoprovide na frictional force. Only the normal force lang. Kasi hindi naman mapupuwersa pahigit, hindi siya magkikiskisan dun eh. Okay? So, kung na-imagine nyo, ano po? So, how about kung dagdagan natin yung force dito? And the body tends to move. So, magko-contribute na siya or mag-generate na siya ng friction. Kung makikita nyo, yan gumalaw na siya. Kung makikita nyo sa drawing, ay gumalaw na siya. So, magko-contribute yan ng kinetic frictional force. And the kinetic frictional force, yun yung force between the surface of the block and the surface of the floor kapag gumalaw na or sobra dinagdagan mo na yung puwersa mo eh. So, gagalaw na yung ating block. Okay? So, magkakaroon tayo ng kinetic frictional force. So, tandaan, ang static frictional force ay hindi sapat yung puwersa mong ibinigay. So, hindi gumalaw. Pero mapupuwersa yung ilalim. Magpo-contribute siya ng frictional force pa din. Pero static frictional force siya. So, sunod, kapag dinagdagan mo ang force, the body tends to move in the direction of the force applied. So, kung mag-move yan, so magkakaroon pa rin ng kiskisan dun sa ilalim between the surface of the block and the surface of the floor. And mag-generate pa din siya ng frictional force. This time, ang frictional force ay hindi na static kasi gumagalaw na siya eh. So, kinetic frictional force na yung mapoprovide niyan. Okay? So, ayan. So, paliwanag pa natin ng mas malalim. So, let's say we have a block again. So, nakapatong lang siya. Halimbawa ay sa lamesa or sa floor, nakapatong lang siya. Walang applied force, kundi nandyan lang. Horizontal yung ating lamesa or floor. So, nakapatong lang yung block. So, ano yung contact force dyan? So, diba, sabi ko kanina, dalawa yung contact force, the frictional force and the normal force. So, kapag walang applied force, ang mangyayari dyan, hindi magkikiskisan yung ilalim niyan. Hindi mag-i-interact with respect to the horizontal. That's why the frictional force is equal to 0. Ayun So, nag-0 yan. Dahil wala kang in-apply, hindi mo naman punersa papunta dun eh. Only the normal force lang na pinoprovide nung lamesa. Kasi kung wala yung lamesa, ay babagsak yan. So, may pinoprovide na force yung lamesa papunta doon. Okay? Yan. No applied force, box at rest, no friction. Okay? So, paano naman pag nagdagdag ka ng force? So, yun yung kanina. Medyo mahinang puwersa lang. So, ibig sabihin ng weak applied force, box remains at rest. So, nakatigil pa din siya. Pero, sabi ko kanina, pag in-applyan mo to, mapupuwersa pa din yung ilalim. Okay? Box remains at rest. Static friction ngayon dahil hindi naman siya gumalaw eh. Static friction. So, ano yung friction na yun? Static friction yun. So, less than mu s times n. So, itong mu s na yan, yan yung ating maximum what? Maximum static friction. So, tandaan yung static friction
yung static friction ay nagbabago yan. Ang maximum niyan is mu s times normal force, okay? Mu s times normal force. Ito yung normal force, ano? Yung mu sub s, yan yung coefficient of static friction. Okay, normal force ito 'yon. So yan yung maximum. Okay? So equal or less than. So pwede siyang bumaba. Pag lumagpas na dyan yan, ibig sabihin gagalaw na ito. Hindi na siya static friction. So, coefficient of kinetic friction na ang mapoprovide nun. Ano, kapag dinagdagan na natin yung puwersa dito. Kasi gagalaw na nga siya. Ano? So, yan. So, Fs or the frictional force, static frictional force is less than. Bakit less than? Kasi maliit pa lang yung in-applied natin eh. So, hindi pa ganun kalakas para mapagalaw yung ating block. So, Fs, the static friction will be less than to the maximum static frictional force, which is mu sub s multiplied by the normal force. Ito yung normal force ha. Yan. Okay. Paano naman pag dinagdagan na natin? So, stronger applied force, box just about to slide. So, yan yung maximum na puwersa para mapagalaw itong ating block na yan. So, stronger. So, dagdagan natin itong T. Medyo haba-haba natin, dagdagan natin. So, meaning ay mapupuwersa lalo yung ilalim niyan. Mapupuwersa lalo yung ilalim nito. Okay? Mapupuwersa lalo yung ilalim niyan. And mag-i-start siyang mag-move. Pero hindi pa siya mag-move ng mabilis. Mag-i-start pa lang siyang mag-move. Okay? Stronger applied force. Box just about to slide. Static friction is equal to mu sub s times n. Ito na yung maximum static friction. So, maximum static friction ay nangyayari kapag yung body is about to slide or to move, naandun. Tandaan nyo yun ha. Yung static frictional force ay mangyayari lang kapag yung bagay or body ay magsimulang gagalaw, about to slide. Ano po? So, static friction. So, dito yung friction natin is less than mu s pa, less than. So, medyo maliit pa. So, ngayon, nag-equal na yung mu sub s times n times is equal to the frictional force na, static frictional force. So, ang tendency nun is magsimula siyang mag-move. Ngayon, paano pag nagsimula na siyang nag-move? Gumagalaw na. Kung nakikita nyo, gumagalaw na yung body. So, ang tendency ng puwersa dito, kapag gumalaw na siya, ay parang hihina. Kasi ang lahat ng bagay na at rest, sabi nga sa law of inertia, mahirap pagalawin, di ba? Body at rest will remain at rest. Body in motion will continue moving unless it is acted upon by a net force. So, kapag in motion na siya, ibig sabihin, mas madali na siyang pagalawin kapag in motion. Okay? Kapag at rest, mas mahirap siyang pagalawin. So, kapag in motion na yan, mas madali ng pagalawin, meaning, mas kakaunti na yung force na ibibigay mo. Okay? And kapag mas kakaunti na yung force na ibibigay mo, gumagalaw na yan. And kapag gumagalaw na yan, may kiskisan pa din dyan sa ilalim niyan, but hindi na static friction. Okay? But the frictional force na doon ay the kinetic frictional force or the frictional force when the body is moving. Okay? Box is sliding at a constant, tandaan nyo, constant speed. Kasi constant force yung in-applied mo eh. So, papasok na ito doon sa, what? Sa second law of motion ni Isaac Newton. Constant speed. Dahil constant force yung ating ibinigay. Okay? So, constant speed meaning the acceleration is equal to 0. Uy, kung constant speed yan, ay constant ay first law of motion pa pala. Okay? So, zero net force pa din. Unless otherwise, magdadagdag ulit ng force habang gumagalaw. Okay? So, mag-a-accelerate na yan. So, pasok na tayo dun sa second law of motion,
which is the net force is equals to mass times acceleration. Okay? So, yun lang ang dapat tandaan dito. Ano po? Sa frictional force. So, pag walang applied force, so zero yung friction. Kapag nagdagdag ka naman ng force, pero hindi ganun kalakas, mas maliit yung puwersang ibinigay mo kaysa dun sa maximum frictional force allowable, kumbaga. So, hindi pa din siya gagalaw, ano? Pero may friction pa din doon. Okay? Pag dinagdagan mo naman, the body is just about to slide. So, yun yung maximum frictional static force. Ano po? So, kapag gumagalaw na, constant na yung frictional force, which is kinetic frictional force. So, tandaan, yung Fs ay hindi yan constant. Nababago yan. Okay? Ito yung maximum. So, nababago yan. So, yung Fk naman, F sub k, yan yung frictional force, kinetic friction na constant. Dahil constant force yung ating in-applied, constant din yung ating pagkikiskisan dun sa ilalim niyan. Okay? So, example tayo. Friction in horizontal motion. So, yan. You want to move a 500 Newton crate across a level floor. So, paano ang ibig sabihin yan? I-move mo daw. Yan yung crate and babatakin mo. So, yan yung figure. So, to start the crate moving, you have to pull with a 230 Newton horizontal force. So, to start daw, ibig sabihin, yan yung Fs max. Okay? So, yan yung mu sub s times normal force. Okay? Mu sub s times normal force. Yan yon. So, equivalent daw yon saan? Sa 230 Newton horizontal force. Okay? Yan. Then, once the crate breaks loose and starts to move, you can keep it moving at a constant velocity with only 200. So, yun yung sinasabi ko. So, para pagalawin yung nakatigil na bagay, kailangan mo ng 230 Newton. Ngayon, kapag gumagalaw na, 200 Newton na lang para constant velocity yung ating crate. Okay? So, yan yung sinasabi ko kanina. So, ang tanong, what are the coefficients of static friction? So, yung coefficient of static friction and kinetic friction, ito yung mu sub s and mu sub k. So, ito yung coefficient of static friction and coefficient of kinetic friction. So, yan yung target value natin. So, free body diagram for a crate just before it starts to move. So ito yung free body diagram niya bago siya magsimulang gumalaw. So, bago siya magsimulang gumalaw, sinabi sa problem ay ito. Kailangan ng 230 Newton na batak para magsimula siyang gumalaw. Meaning, yung frictional force dun sa ilalim nito ay maximum. So, Fs max siya. So, mag-start siyang gumalaw eh. So, Fs max yan. Okay? So, ang batak natin, 230 Newton. And yung normal force, lagi naman yan. May normal force siyempre nakapatong dito eh. So, may upward force na pinoprovide yung ating floor doon sa ating crate. So, yun yung ating normal force. And also, nasa earth tayo, may gravitational force na humihila din naman dyan. Okay? Kasi kung walang gravitational force, lulutang naman yung ating crate. Okay? So, which is 500 Newton. So, given yan. Yan. So, ang target natin, mu sub s and mu sub k. So, yan. Na-analyze na natin. May free body diagram na rin. Ano pang kailangan na force dyan? Wala na. So, Fs, ito yung target value natin. Mu, dito tayo huhugot dun sa formula kanina. So, ang target value natin, yung mu sub s na yan. So, kuhanin natin yan. So, paano makukuha yan? So, gamit yung kasi gamit yung Newton's law pa din. So, kasi tends to move, ibig sabihin, halos pa siya, tawag dito, yung at rest pa siya, pero mag-i-start pa lang siya mag-move, meaning, zero pa yung net force, or wala pa yung net force, So, meaning yung summation ng F sub x natin, equate pa din natin ng zero. Okay? Ngayon, alamin natin, yung summation ng F sub x, assuming rightward positive yan,
So, tingin tayo sa free body diagram. Alin ba yung mga forces na with respect to x-axis dyan? So, yung T. Yan, yung T which is 230 Newton. And yung Fs max, bakit negative? Dahil salungat doon sa ating positive x-axis. Okay? Then, equate natin sa 0 yan. Then, makukuha natin yung value ng Fs max is equals to T. Tama. Fs max is equals to T. And yung T natin ay 230 Newton. Meaning yung Fs max pala is 230 Newton. So, yun na ba yung sagot? So, hindi. Ang tanong is coefficient of static friction. So, paano yun? So, alamin din natin yung f sub y. So, meron tayong f sub y. Summation of f sub y is equals to 0 again. Wala naman siyang paggalaw pababa pataas. Wala siyang acceleration. And again, stable pa din and at rest pa din yung ating object. Kaya nga lang, it is just about to move or to slide. So, equate pa din natin sa 0 yon. And then, summation, ibig sabihin, vector sum of the y component. Vector sum. Okay? So, yan. So, ano ang mga y component dyan? Mga force with respect to the y-axis. Yung normal force and yung 500 Newton na bigat, na weight. Okay? So, assuming upward positive. Okay? Assuming upward positive. So, positive n siya, pataas ito eh. So, then plus negative W which is pababa, kaya nag-negative. So, yan. So, therefore, ang value ng normal force natin pala is equal to 500 Newton. Ngayon, paano kunin yung mu? So, from the formula, ito yan. So, doon natin hugutin. So, mu sub S is equals to Fs max. So, itong Fs na to, gaya ng sinabi ko kanina, static frictional force, yan ay nababago. So, pero yung maximum, ito yung maximum. Fs max, hindi na pwede lumagpas dyan. Kasi pag lumampas dyan, ay gagalaw na yung ating So, hindi na siya static, hindi na siya static friction. Okay? So, yan. So, direct substitution. So, Fs max is 230 and the normal force is 500. Therefore, the coefficient of static friction is equal to the 0.46. So, yung ating mga coefficient is in decimal point. Okay. So pwede ding in percent yan, pero pagka ginamit nyo na sa calculation, in decimal dapat siya. Okay. So, next target natin is kinetic friction. So, yun pa din yung problem. Kinetic friction, meaning ay gagalaw na. Nung nag-apply na tayo ng 230 Newton, magsisimula pa lang siyang gumalaw. And then, nung gumalaw na, nag-push na siya doon. So, yung puwersa na kailangan natin para ma-maintain yung constant velocity ay mas lumiit. Yan yung sinasabi ko kanina, mas bumaba, So, gaya nga ng first law of motion ni Isaac Newton, kapag gumagalaw na yung bagay, mas madali ng paggalawin. Pagka nakatigil siya, mas mahirap siyang paggalawin. And that is the law of inertia. So, yan, 200 Newton. So, 230 yung maximum kanina para mapagalaw, and only 200 Newton yung needed para maging mapagalaw siya constant velocity at a constant velocity. Okay? So, okay, ito yung ating free body diagram. Same pa rin, ang mapapalitan lang ay yung ating value ng T, yung tension. So, yan ay gumagalaw na. Okay? Okay. So, yung acceleration nito is equal to 0. Meaning, ay constant acceleration yan. And yung net force dyan ay matic 0 yan. Okay? 0. Okay. So, yung Fk, so ang target value natin is static kinetic friction. So, from the formula again, ayan yun. So, frictional force is equal to the coefficient of static friction multiplied by the normal force. Normal force yung laging perpendicular saan? Sa floor or sa plane. Perpendicular lagi yan. Okay? So, kunin ulit natin yung summation of f sub x and f sub y. Tandaan nyo na yan lagi na kapag ganitong mga problem, ay magsasummation tayo lagi ng
ng forces with respect to x-axis and with respect to y-axis. And kapag naman 3D, so magkakaroon tayo ng with respect to z-axis. Ayan. So sa problem na to, summation of f sub x, so alin ba yung mga horizontal forces dyan dito sa free body diagram na nakikita nyo? So yung 200, tama? So positive yan kasi to the right yung ating positive. So yung Fk is negative. Okay? Negative Fk. Ayan yun, horizontal din siya. Yan yung puwersa na binibigay nung floor at saka nung surface nung ating nung ating crate. So, manipulation, ang value ng Fk natin, yung kinetic frictional force is equal to T is equals to 200 Newton. So, constant yan. Constant yan. So, constant yung Fk na yan. Hindi mababago unlike dun sa Fs. Yan. So, Fy, summation ng Fy naman, ano ba yung mga forces dyan with respect to y-axis? Summation on. So, yung normal force and yung weight which is 500. So, N minus W is equals to 0. Y equals to 0 again kasi constant velocity yan. So, kapag constant velocity, first law of motion again tayo. So, no net force ang dyan. Zero net force dyan. Okay? Yan. So, manipulation, N is equals to W or the weight is equals to 500. Then, therefore, makukuha na natin yung ating, the kinetic friction. So, kinetic friction is galing lang dito sa formula na to. Yan. Magnitude of kinetic friction force is equals to mu sub k times N. Then, therefore, we can get the value of mu sub k. So, F sub k or the frictional force, kinetic frictional force over the normal force which is ito. So, yung 500. Okay? So, substitution, 200 over 500, 0.40. So, kung mapapansin nyo, kanina ay 0.46. So, ngayon ay 0.40 na yung frictional coefficient. Bakit bumaba? Kasi mas bumaba siya, gawa ng gumagalaw na siya. Okay? So, mas bumaba siya, gawa ng gumagalaw na siya. Okay? Yan. So, evaluate. As expected, the coefficient of kinetic friction is less than the coefficient of static friction. So, as expected yan. Kasi mas bumaba na yung puwersa nating in-apply. So, mas maliit na. Para mag-move ng constant velocity, meaning mas maliit na yung ating frictional force and varies directly, mas maliit na yung ating mu sub k or the coefficient of kinetic friction. Okay, so next, in example, yung example again, what is the friction force if the crate is at rest on the surface and a horizontal force of 50 Newton is applied to it? So, this time 50 Newton, so napakaliit naman. So, ano mangyayari dito? Tingin nyo. So, hindi siya mapapagalaw. Kasi para mapagalaw yan, sabi kanina, kailangan ng 230 Newton. So, 50 Newton lang yung in-applied natin. So, meaning hindi yan gagalaw. Ang tanong, ano yung frictional force? So, sabi ko nga kanina, kapag may in-apply kang frictional force dyan, maliit man o malaki, mapupuwersa yung ilalim niyan. Okay? Na in opposite direction. Okay? Kung hinila mo doon, magkakaroon ng frictional force na pabalik. Okay? Yan. So, ano yon? Paano yon? So, Fx max, yung sinabi ko kanina, ito yung frictional force maximum para mapagalaw. Ay 50 Newton lang yung in-apply natin this time. So, hindi yan gagalaw. So, yung Fs max na yan, ay hindi na yan yung Fs natin. So, mababago. Fs, mas mababa dyan. Dahil 50 Newton lang yung in-apply natin. So, paano kunin yon? Free body diagram muna siyempre tayo. Okay? So, ganyan. So, normal force, weight. Normal force directly perpendicular to the floor. The weight is perpendicular to the floor again, but opposite in the normal force. And the frictional force, F sub S this time, hindi na Fs max dahil maliit lang yung in-applied nating force. Kaunti lang yung puwersa. Kaunti lang yung napuwersa kasi 50 Newton lang. Okay?
So this time ang ating force is equal to 50 Newton. So at rest pa din yan. At rest pa din siya. At rest pa din. So ang mangyayari lang ay ganito. So ganun ulit sa process kanina. Summation of f sub x assuming rightward positive is equals to 0 again. Why? Kasi static. Hindi siya napagalaw. So 0 yung kanyang net force. So ano ba yan? Ano ba yung mga force with na nag-a-act diyan with respect to the x-axis? So yun yung ating T or the tension in the cable and yung ating mismong frictional force. So sum up lang natin yun, T plus negative Fs. Why negative? Dahil pabalik. Okay? So pinaulit-ulit ko po yan kasi para hindi malito. Kaya malilito po kayo, kaunting malito kayo sa sign convention, mali na yung magiging sagot nyo. Yung isang guhit lang, negative, nagkamali kayo ng sign, mali na agad yung sagot nyo. Ano po? Ganun ka dapat kasensitibo itong mga problem natin sa engineering. Ano po? So dapat ay solve po tayo ng solve para ma-practice po natin. Okay. Next process is find the value at f sub s. Ayun na. Kasi yun lang naman ang tinatanong frictional force. So, transpose natin, ang magiging value niyan, Fs is equal to T. And yung value ng T natin na in-apply is 50 Newton. So, therefore, yung kanya palang frictional force, yung puwersa na generate dito, kapag hindi gumagalaw yung ating body na in-apply dito, ay equal na doon sa frictional force natin. So yan yon. Frictional force is equal to the force applied. So yung 50 Newton kapag less than Fs max. So tandaan po yon. Ano po? Yan. So evaluate the friction force can prevent motion for any horizontal applied force. So any horizontal. So sa horizontal lang po ito. Ano po? Kapag inclined ay mag-iiba na po yon kasi may directly effect na yung ating weight doon. Yan. So and any horizontal applied force up to Fs max. So hanggang Fs max. Ito yung Fs max natin. So hanggang dyan, hindi siya gagalaw. Pag dumating na dito, magsisimula na siyang gumalaw. Pag dumating na sa 230 Newton yung batak natin. Okay? Below that value, Fs has the same magnitude as applied force. Okay, yun yung sinabi ko. Kapag below that value, below the 230 Newton, ay yung Fs natin has the same magnitude as applied force. Okay? So yan. So again, example, yung paning example na yun, yung crate, hinahatak pa rin natin. Kaya lang, gusto natin na mas madalian tayo. Ang ginawa natin is dinagdagan natin ng puwersa. Paano natin dinagdagan ng puwersa pataas? So yung thick cable is bahagyan natin ini-incline 30 degrees. Therefore magkakaroon ng puwersa itong cable na pataas and papunta doon. Okay? So meaning yung puwersang ito ay ang tendency nitong puwersang yan na pataas ay yung frictional force dito ay what? Kakawang ng kaunti. So meaning ay medyo mas madadalian tayo kasi kakawa nga hinihila natin medyo ng kaunti pataas. Pero nakalapat pa din siya. Kaya lang yung frictional force between the surface of the crate and the floor is nami-minimal. Okay? So yun yung kagandahan ng pag in-incline natin yung cable. At an angle of 30 degrees above the horizontal, how hard must you pull to keep it moving with the constant velocity? Again, constant velocity pa din. So, 0 pa din yung net force dyan. So, first law of motion again. So, gaano kahirap naman? So, kanina, kailangan natin ng 230 Newton para mapagalaw. So, ngayon, ilang puwersa, ilang force ang kailangan natin para mapagalaw. And kapag mapagalaw natin ito in constant velocity. Okay? So kanina pala 200 Newton yung kailangan natin in constant velocity. So tingnan natin kung mababawasan ba
yung ating puwersang kailangan kapag ini-incline natin yung ating rope. Yan. Okay? So, free body diagram. Yan ang free body diagram. Ibig sabihin, ititrack natin yung ating particle as ating object as a particle size. And ilalagay lahat natin ng mga force na nag-a-act dun sa ating particle. Ano yung mag-a-act dyan? So, unahin natin, syempre, may weight dyan na mag-a-act. Tama? Yun yung 500 Newton. Ano pa? Since nakapatong ito dito, so hindi siya babagsak papunta doon. So, magre-react yung ating floor ng normal force, which is directly perpendicular to the floor. Okay? So, yun yung normal force. So, yun na. Ito na yun. Alin pa? Yung puwersang ito. Yun. Yung T. Okay? Na ang degree of inclination is 30 degree. So, yun yung force na yun. Na mag-a-act pa. Alin pa? Since hinihila natin and with the constant velocity, yung kiss-kissan dito sa ilalim ay nagaganap, and mag-generate siya ng frictional kinetic force, Okay? Kasi gumagalaw na siya at constant velocity. So, kinetic friction ang meron dyan. Okay, alin pa yung mga force na kailangan dyan? So, wala na. Ano po? So, ngayon, solve natin. Lagi naman, summation of f sub x and summation of f sub y. So, tandaan nyo na yun. Kapag ganyan na mga problem, ay magsasummation tayo lagi ng with respect to x and with respect to y. So, depende na lang kapag nag-a-accelerate, so may value yung ating net force dyan. Kapag naman ang acceleration ay 0 or stable or at rest siya, so there's no net force applied. So meaning yung summation of force natin ay equal to 0 kapag ganon. First law of motion yun ni Isaac Newton. So this time ay gumagalaw siya, kaya lang constant velocity, meaning the acceleration is equal to 0. So therefore yung kanyang force is the net force or the vector sum or resultant is equal to 0. Kaya in-equate ito sa 0. Okay? Yan. Summation of f sub x equal to 0. Summation f sub y equal to 0. Ngayon, summation of f sub x, tanongin natin ang sarili, alin ba dyan yung mga forces na mag-a-act with respect to horizontal? So, alin dyan? So, ito bang si f sub k ay horizontal? So, horizontal yan. Kaya lang, negative sign siya kasi negative direction siya. So, alin pa yung mag-a-act dyan? Horizontal. So, ito ba? So, hindi. Vertical yan. Ito ba? Hindi. So, vertical yan. Itong tension na yan. So, magko-contribute yan ng batak or hila with respect to the horizontal. Okay? Ayan siya. Ayan. So, yan yung T cosine 30 degree. Okay, so pinag-aralan na natin yan kung bakit naging cosine. Ano po? So, T cosine 30 degree. So, kaya nagkaroon ng T cosine 30 degree dito. And then, negative frictional force. And equal to 0 kasi constant velocity. So, yan. Then, manipulation. T cosine 30 degree is equal to mu sub k times n. Bakit mu sub k times n na ang nangyayari? Ito yun yung fk Ito yun, equal lang din doon. So, transpose natin yan. Negative fk dapat yan or positive fk. So, direct substitution yung ating formula ng frictional force mu sub k times n, normal force. Okay? So, yan. Kasi ang target value natin is yung T. Okay? So, kailangan ma-eliminate natin yung mga unknown. Okay? So, yan. So, next, yung f sub y, summation of f sub y. So, alin ba dyan yung mga mag-a-act or makakaroon ng epekto with respect to y-axis? So, yung normal force, nasa y yan. Okay? Andun yan. And yung weight, which is 500, ayun din. So, negative dahil pababa. Alin pa? Yung effect noong tension T. So, with respect to vertical, ayun siya. Kung nakikita nyo yung maliit na yan. So, yan, ang value niyan ay T sine of 30 degree. Okay? T sine of 30 degree.
So, yan. Then, equal to 0 ulit to. Then, find the value of n with in terms of w and t. So, yan. Ito yung mangyayari. N is equals to w minus t sine ng 30 degree. Okay? So, nung nakuha na natin to, substitute natin yung value na yan saan? Doon sa mu sub k times n na yan. So, ganyan ang mangyayari dyan. So, t cosine 30, ito lang yan. Oh. Itong equation na yan, ito lang yan. Pinaltan lang natin itong n nito. Okay? So, kaya nagkaganyan yan. So, combined like terms lang. Makukuha na natin yung value ng t. Okay? Multiply to, and then transpose dun sa kabila, and then find the common, and then cross multiply. Ganito ang lalabas dyan. So, may value na lahat yan. Mu sub k, yun, 40. Yung weight, 500. Ayan yan. Mu sub k, yun ulit, 40. Then, we will get the answer for the value of t, yung ating puwersa na ibibigay para mapagalaw at a constant is velocity. Which is equal to 188 Newton. So, kung mapapansin nyo, 200 Newton yung kanina kapag straight yung ating pagbatak. So, this time ay paganon, pa-diagonal, having a 30 degree inclination with respect to the horizontal. So, 180 Newton lang yung kailangan doon. So, mas dumaling hilahin. So, yon. Tama, po? So, yan. So, kapag naman tinanong yung n, so, tinanong, dinagdagan, what is the value of the normal force dito? Ay, gagamitin nyo lang, ay direct substitution lang. Di ba? Nakuha nyo ng 188. Pwede nyo gamitin tong formula na to, substitute nyo yung value ng t doon, then makukuha nyo yung value ng ng normal force. Or, pwede naman dito sa kabila, sa kabilang equation na to. Yan. Substitute natin tong 188 doon. Then, makukuha na natin yung normal force. Okay? So, maalin doon, dapat parehas yung sagot. Calculate nyo na lang, po. So, magiging sagot doon is 406 Newton. So, hindi naman tinatanong yan. Dinagdag ko lang, po. So, ito yung sagot dun sa how hard must you pull to keep it moving with constant velocity? 188 Newton. Okay, next problem is the toboggan ride with friction. So, nung nakaraan, ito ay example ko na din, kaya lang neglected yung ating friction dito. Neglected yung friction, meaning sobrang dulas niyan, hindi siya magaspang. Okay? Hindi siya magaspang, kaya neglected yung friction. This time, consider natin yung frictional force. So, inclined siya, hindi siya horizontal. So, inclined siya. So, may angle with respect to horizontal yung ating plane. So, this time, the wax has worn off. So, nung nakaraan, ito daw ay may wax. May wax ito. So, tuwan-tuwa sila. Mabilis bagsak kasi halos walang friction. So, neglected yung friction. This time, nalinis na daw. So there is now a non-zero coefficient of kinetic friction, mu sub k. So, magkakaroon na ng coefficient of friction dyan kasi nga ay magaspang na uli or wala ng wax. So, the slope has just the right angle to make the toboggan slide with the constant velocity. So, wala naman in-applied na force dito kundi yung kanilang weight. So, ang condition is daw yung value ng angle na yan para magdire-diretso silang tumakbo with a constant velocity. Okay? Ano yung value ng angle na yan? Hindi ibig sabihin right angle yung perpendicular angle, Right angle. Ano yung tamang angle? Okay? To make the toboggan slide with a constant velocity. Okay? So, find this angle in terms of W. So, yung W, yan yung weight ng ating toboggan plus the weight ng mga estudyante na nakasakay dyan. And yung mu sub k, yan yung coefficient of kinetic friction. Why kinetic friction? Constant velocity meaning in motion yung ating
body. Okay? So let us first have a pre-body diagram. So yan. So ilagay natin yung ating axis na nakalay doon sa ating nakaayon sa Tagalog, kumbaga doon sa ating plane of motion, ano. So itong x-axis na yan, yung x-axis na yan lies along with the direction of the plane. Okay? So para mas madali. And yung y-axis natin, yan yung perpendicular na. So yan na siya. Yan. So makikita niyo yung kahalagahan yan kapag merong acceleration or gumagalaw yung ating body. Ano, kasi kung ang inyong orientation ay ganun pa din, so mahihirapan kayo, magbe-breakdown pa kayo ng mga component, ano. So unlike dito, nandito na agad yung isang component, nasa x na agad, okay? So yan. So ano-ano ang mga mag-a-act dyan? So unang-una ay yung weight. Ang weight natin is always downward. Vertically yan. Papuntang earth. Sa gitna ng earth. So ayan siya. So yan. Yan yung unang mag-a-act dyan. So weight. And another na mag-a-act dyan ay yung ating normal force, kasi kung wala itong normal force na to, itong plane na to, ay may kino-contribute yung force doon sa ating tobogan para hindi malaglag dito. Kasi pinipigilan niya. Therefore, ang puwersa niyan ay papunta doon. Perpendicularly doon sa ating plane natin. Ano? Plane of motion. So, yan. Yan yung normal force. So, 90 degree yan. Lagi doon sa ating plane. Okay? And ano pa? Since gumagalaw yan, papunta dito, in the direction na papunta dito, so magkakaroon ng kiskisan dito. So frictional force, which is opposite to the direction of the motion. So ito yung ating frictional force, kinetic frictional force. Okay? So yan, ito yung yun, ano, nasa pre-body diagram na. Then ano pa? So wala na po. Wala nang mag-a-act dyan. So ang condition sa atin is gumalaw. Ano yung value nito? Para gumalaw yung ating tobogan with the constant velocity. Ano? And ano yung value niyan in terms of W, and what? Mu sub k. So paano ngayon ito? Ayan. Try ko lang yan. Tinuro ko na yan. Yan. Pag nakagaya na yung angle, itong theta na to. Yan. Ito yung weight. So, ito yung perpendicular. Perpendicular yan. Ito ay equal. Okay? So, kaya equal yan. Equal yan doon. Yun. Okay? Equal yan. So, trigonometry lang po. Yan. Trigonometry relationship. Okay. Okay, simulan natin. So, ganun pa din na naman, summation of f sub x and summation of f sub y na naman tayo. So, constant velocity, so meaning zero net force again. So, kaya zero yung in-equate natin sa zero. Also, yung ating f sub y ay equate pa din sa zero. Ano? Kasi bukod sa hindi naman siya gumalaw papunta doon and papunta doon, hindi naman siya nag-accelerate, ay ano siya, constant siya eh. Ano? Okay? Constant yung ating velocity. Okay? So, from the equation 1, ito yon. So, bakit nagkaganyan? Bakit nagkaroon ng W sign? Balik tayo. So, summation ng f sub x, ano ba yung, tanungin ulit yung sarili natin, ano ba yung force with respect to x-axis dyan? So, ang x-axis natin this time ay ito na. Yan. Y yan. So, ano yung with respect to the x-axis? So, yung f sub k. So, malamang yung f sub k, ano? Kaya nagkaroon yan, ano? So, negative dahil pabalik siya. And alin pa? Yung due to the weight. So, yung component ng weight with respect to x. So, anong value nun? W sine ng alpha. So, bakit sine na naman yan? Bakit na naman sign yan? Kasi ito ay equal dito. Yan, equal yan dyan. So, opposite yan. So, kaya sign. Opposite ng angle alpha eh.
Kaya sine. Okay? So, pinaliwanag ko na din po yan. So, manipulation, ganito mangyayari. So, W sine ng alpha minus mu sub k times n. Yung mu sub k times n na yan, ito yon. Okay? Yan. And then, summation of f sub k, ano ba yung f sub y? So, ano ba yung mga force dyan with respect to the y-axis? So, yung normal force, n siya. And yung, ito, yung effect ng weight. So, ito yon. Yung component ng weight with respect to y. So, W cosine alpha yan. Okay? So, kung natatandaan nyo, yun yung nakalapat eh. So, nakalapat dito sa angle eh. So, cosine siya pag nakalapat. Ano? So, N plus the quantity of negative W cosine alpha. Y negative kasi pababa ito eh. Kung mapapansin nyo, pababa ito. Meaning, papunta doon. Ang papunta dito is positive, papunta dito is negative. Kaya, negative W cosine alpha yan. Also equals to 0 yan. Okay? First law of motion yan. So, mu sub k, mu sub k, ito galing lang dito. Yan. Yan. Yun. So, mu sub k times n is equals to W sine ng alpha. And ito ay galing lang dito. Okay? N is equals to W cosine ng alpha. And kung iano natin, substitution again, substitute natin itong n, itong value ng n na to. Saan? Doon. Yan, doon. So, kung i-simplify natin, ganito ang lalabas dyan. Makakancel yung W. Okay? Makakancel yung W dyan. Ito, cancel out yan. Kasi naandun yan eh. Okay? So, ang tira na lang ay mu sub k is equals to sine ng alpha over cosine ng alpha. And from the trigonometric relationship or identities, sine of alpha over cosine ng alpha is equals to the tangent of alpha. Okay? So, therefore, yung alpha natin, so, inverse tangent or arc tangent mu sub k para makuha ito. Okay? Kasi yun o. Okay, so para makuha yung alpha, arc tangent mu sub k. So sa calculator natin, shift, pindutin yung tangent. Then, i-type lang yung value ng mu sub k. Makukuha na natin yung alpha. Okay? So, yeah, ito yung ating hinahanap. Find the angle. Ito yung angle na kailangan para yung ating tobogan ay gumalaw at a constant velocity. Okay? At a constant velocity. Pababa. So, yun. Then, another problem is toboggan ride with friction again. With friction. But this time, with the same coefficient of friction as in example, yung kanina, accelerates down a steeper hill. So, kanina, constant yung velocity. So, ibig sabihin, hindi siya nag-accelerate. Zero yung acceleration niya. So, ngayon naman, nag-accelerate. So, kung kanina ang acceleration ay 0, so first law of motion, pasok siya. Ngayon naman, nag-accelerate siya, so pasok na tayo dun sa second law of motion. Kasi yung ating net force natin ay mayroon ng value, is not equal to 0 na. So why? Dahil meron na tayong acceleration, value ng acceleration. Okay? Yan. So again, sa lahat ng problem, lagi tayong magpi-free body diagram para hindi tayo malito sa mga forces. Yung mga magnitude niya and direction para hindi tayo malito. Ano po? So again, yung ating x and xy plane natin is ilalay uli natin dito sa ating inclined plane. Yung x-axis natin, yun yung ating magiging inclined plane. And ano-ano yung mga force dyan? I-treat ulit natin na particle ito, particle size na. Ano-ano yung mga force dyan? So yung mismong weight nila, weight ng toboggan and ng mga estudyante. And ano pa, since meron dito na pumipigil para hindi mahulog, may normal force dyan. Ito yon, normal force. And ano pa, since yan ay nag-accelerate pababa, magkakaroon yan, magkikiskisan yan doon. So may friction yan. Makikita nyo naman, may friction yan. Ano pa?
So, wala na po, ano po, yan. So, ang tanong dyan is, ano yun? Derive an expression for the acceleration. Ang tanong ay acceleration in terms of G, acceleration due to gravity, alpha, the degree of inclination of the plane, mu sub k, yan yung ating kinetic coefficient of friction, and the weight, yan yung weight ng ating toboggan. So, paano natin kunin yan? So, ganun pa rin. Summation of f sub x and summation of f sub y pa rin tayo. So, summation of f sub x, this time ay nag-accelerate na siya. So, kung nakikita nyo, mayroon na tayong value for a sub x. So, meaning ay pasok na tayo sa second law of motion, which is the net force is equals to the product of mass times what? Mass times acceleration due to gravity. Mass times acceleration itself nung acceleration mismo nung toboggan, pababa. Okay? Yan. And then summation of f sub x referring to the free body diagram, ano yung mga force diyan na mag-act with respect to horizontal? Itong f sub f. So, negative yan. Okay, negative. Pabalik eh. And alin pa? Yung due to weight natin, ito. Yung, the x component ng weight natin, which is W sine ng alpha. Okay? W sine ng alpha. And yung W natin dyan is equals to mass times acceleration due to gravity. Yan yun, oh. Yan yung W natin. Okay? mg sine ng alpha, kasi ang gusto nating palabasin is in terms of g, kaya alisin natin yung in terms of acceleration due to gravity. So ilalagay natin yung acceleration due to gravity, yan. So next, summation of f sub y, assuming along the positive y axis ay positive siya. Then, equal to 0, y equal to 0. Hindi naman siya nag-accelerate papunta doon. Kasi ito na yung ating orientation ng coordinate plane or the Cartesian coordinate plane. Yun yung kahalagahan ng ilalagay natin yung Cartesian coordinate plane dun sa ating inclined plane. Yung x-axis ilalapat natin dun sa inclined plane. So, makakancel out na yung acceleration natin with respect to y kapag ganyan. So cancel out na, hindi na natin kukunin, meaning zero na yung acceleration with respect to y. So ito na lang yung may acceleration, yung papunta dito. So yun yung kagandahan kapag inilagay natin yung coordinate plane natin, sinunod natin dun sa ating inclined plane. Okay? So, equal to 0 na agad yan. Okay. Okay, summation ng f sub y. Ano yung mga force dyan with respect to y? So, alin dyan? So, yung normal force and yung due to weight natin, which is W cosine ng alpha. Or yung W ay equals to mg. So, y nag-negative. So, pababa siya. So, negative. Okay. So, manipulation again. So, from the first equation, from the second equation, makukuha natin to. Pamula dito sa equation na to, makukuha natin yan. So, n is equals to mg cosine ng alpha. And yung ating f sub k is equals to mu sub n. Tama? Mu sub n. And yung f sub k natin is equal to what? So, mu k mg cosine ng alpha. Okay? So, pamula dito sa formula na itong nasa taas-taas niya. Okay? Nasa taas-taas niya. Pamula dito sa equation na to. Ayan. So, naging ganito na siya. Okay? So, f sub k is equals to mu n. So, mg cosine ng pamula pala dito, So, n mg cosine ng alpha, ito siya. So, negative siya dito. So, transpose natin sa kabila, magpa-positive. So, n is equals to mg cosine ng alpha.
And then yung ating FK, yung FK natin is equals to mu sub k times n, and also equals to mu sub k times mg cosine ng alpha. So mg cosine ng alpha. So paano nakuha yon? So FK cosine, dito lang siya nakuha. So yung FK natin is dito lang siya nakuha. Yung FK is equals to mu n. So yung mu n natin, yung n dyan, galing dito, ilipat natin doon. Okay? So kaya magiging mu k mg cosine ng alpha. Tama? Yan. Parang sinubstitute lang natin itong value ng n dito sa n na yan. So magiging ganyan. Okay? Yan. So yun yung value ng FK kasi ang target value natin is in terms of G, alpha, mu, K, and W. Kaya ginanyan natin. So mg cosine ng alpha. So yung FK, therefore, itong FK na to, i-substitute natin dun. Okay? So ang mangyayari dyan ay ganito. So kung mapapansin nyo, mg sine ng alpha, ito yon. Tapos ito, FK na siya. Ito yon. And then MA sub x, or the mass of the body times the acceleration with respect to x-axis. Okay? Yan. So manipulation again, find the value of a sub x. Ito yon. Yan. So algebra lang po yan. Madali lang po yan. Madali na lang po yan sa atin. Ano po? So algebra lang. Find the value of a sub x, then we will get the answer. A sub x is equals to g sine ng alpha minus mu k cosine ng alpha quantity. Okay? Ayun. So, thank you po. So, next video ay regarding siguro mga energy na tayo. Okay, apply natin ang mga energy work, mga ganyan. So, thank you and God bless.